Si Dr. Clarita Carlos, Professor ng Political Science sa University of the Philippines, Executive Director ng Center for Political and Democratic Reform, kasama na ho natin. Prof, magandang umaga po sa inyo, Doc Clarita. Hi, good morning. And how are you, ma'am? I'm okay. Yeah, okay. Where are we heading? Nakita naman natin the past few days, lahat tensyonado dito lang naman sa National Capital Region. So, where are we heading? Taas ba ang gasolina, ang dolyar, patuloy na tumataas, and hana naman matapos na yung gera sa sa Middle East. But politically, economically, and the international position natin, where are we heading? Our economic fundamentals are still good. Mm-hmm. We are still the fifth in the most mineralized country in the world, and we have millions of professionals. But it's really our leaders who failed to put all these factors together to bring us to a better life. Kaso nga ma'am, yun ang problema natin napakayaman ng Pilipinas, kaya lang hindi naman ramdam ng mga Pilipino yung pagiging mayaman ng ating bansa. Yan ang napakakalungkot talaga dahil pwede nating we can in fact be the leader of Southeast Asia given all our resources. Mm-hmm. Pero dahil nga sa napakalawak na korupsyon, dahil wala tayong walang national strategy, dahil buhol-buhol ang ating bureaucracy, ang dami kasing sakit ng ating demokrasya and hindi natin yan ina-address, no? So, ang nakakatakot nito, after 2 years, sa 2028, yung bagong liderato will be more of the same thing, no? Na wala na talagang pagbabago. So, yeah. Oo, may mga initiative. Talaga. Oo, may mga initiative naman ngayon. Baguhin na, matigil na yung political dynasty sa Pilipinas. May mga reforma na towards the budget, pag-abuso sa budget, hindi ba sabagay hanggang ngayon hindi naman pumapasa pa Is there enough time bago? Kumbaga sa isang puno, parang pinututol-putol mo lang yung mga sanga niya. Ang dapat talaga yung puno, alisin mo, bunutin mo sa ugat niya. Di ba? Bunutin mo sa ugat niya. Ibig sabihin, kailangan mo talaga ng radical structural change. Can that Ilang happen? taon ko nang sinasabi ko, no? Siguro 30 years na sinasabi natin na magbago tayo ng sistema dahil nakita na natin ito 80 years na, no? At wala ring nangyayari. Broken pa rin ang political party system mo, no? Mga tao papalit ng kanilang political color, and ang dami talagang nakakalusot sa ating sistema na natiwali, pero hindi naman sila napaparusahan. So, magbago tayo ng struktura, yung palagi yung sinasabi natin, magmula sa unitary, gawin nating federal para mas malakas talaga yung ating subnational unit, at magmula sa presidential parliamentary. No? Kasi kung parliamentary tayo, yung itong ngayon na dumudugo ang tenga natin habang watch natin yung impeachment, ang dali-dali na lang yan. Di ba? Isang draw lang. Wala na yung liderato mo. Oo. So, gaya ng mga kapitbahay natin, ang Thailand for example, di ba? Kabilis nila magpalit ng liderato kung gugustuhin nila. Di ba? Yeah. Pero kahit nagpapalit ang kanilang liderato, no? Maganda yung economic fundamentals nila, ang kanilang gobyerno marunong mag-subsidize ng kanilang small, micro, at medium scale industries, maraming mali no? Wala tayong industrial policy. Ano pa industrial policy natin? Nakikita ba natin yan? Walang national strategy, walang malaking dibuho kung saan tayo patutungo, paano tayo relasyon sa China, sa Russia, sa US, no? Para tayong nagbibido ba tayo? There must be a national plan. Okay. There must be a roadmap na sinusunod natin.
Prof, At ganito nangyari, ito ang ating gagawin. Kapag ganito ang sitwasyon, ito ang gagawin natin. 'Di ba? But absent of national strategy, yan yung sinasabi mo, puknat-puknat ang reaction natin. At yun nga, fragmented ang ating ginagawang pagbabago. Yung political dynasty, yung term limit, those will be irrelevant when you have a parliamentary system. Kasi, di ba, I'm sure nasabi na natin to sa previous interviews mo sa akin, magiging irrelevant yan kasi ang decision maker would be the voters themselves. You want to vote somebody for as long kasi ang ganda ng ginagawa niya, then vote him for so long, no? Walang magsasabi sa iyo na, tatlong beses mo lang siya iboto, ha? Hindi na beyond that, And pagkatapos yung, kunyari, magkapatid, mag-asawa, etc., ang galing-galing naman, bakit hindi mo bobotohin? Anti-democratic yung political dynasty at political dynasty at yung term limits. Na-notice mo, hindi nila maisip kung paano aayusin yung political dynasty. Di ba? maapektuhan sila. Sino sila maapektuhan eh? Anyway, so... Yes, hindi nila alam kung kailan sila titigil. Pinsan ba, pamangkin ba, o Di ba? Hindi nila maano yun. Because it is really very, very difficult to do that. Lalo na maraming mga relationships outside of the legal one. Di ba? So, you're saying, Prof, kapit lang, Pinoy. Mukhang wala pa tayong nakikitang nababanagang pag-asa sa malapit na hinaharap. Bukod sa kapit, no? Unang-una, bagamat meron tayong right to assemble, yung right of assembly, wag nating isipin na ang pagbabago mangyayari sa kalye. Mabuti, walang mga karahasan na nangyari. Pero na tayo alam mo yun, meron na tayong people power fatigue. Fatigue. Nagsawa na tayo. Diba? Fatigue. Nasobrahan na. Miski anong gawin mo, ay wala ring mangyayari. So there must be some other ways. So mabuti, nakadinig tayo. Ewan ko kung nadinig mo na rin, na nag-iisip ang Kongreso na mag-constitute sila bilang Constituent Assembly at talagang ibisahin nila yung 1987 Constitution. Magagawa naman sila yan eh. There are how many more days? Di ba? 800, 2 years. 2 years pa? Oo. 2 years. At kung meron silang gustong gawin, ilan na ba yung mga draft proposals ng changing the Constitution? Mga siyam na yung nabilang ko eh. So we are not starting with zero. Ang dami ng mga draft, no? Kung gusto nila talagang gawin yan, within X number of days, meron silang draft constitution. And then, when we vote in 2028, we are also voting for a draft constitution, revised constitution. Hindi ba? Yeah. Prof, thank you for joining us. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat po. Good morning. Good morning. Si Professor Clarita Carlos, ang pag-asa natin ay makatutuhan ng pagbabago sa ating konstitusyon.